Isang magandang hapon sa bawat isa. Isang kagalakan din sa akin na muling makabalik dito sa inyong kalagitnaan. At sinasabi ko nga kila Pastor doon sa MCBC, talagang nag-e-enjoy po ako pag ako po na-assign dito sa lugar po na ito. Na-appreciate ko po yung inyong hospitality sa akin at sa aking pamilya. So, isang kagalakan para sa akin na makabalik at makapangaral din muli sa inyong kalagitnaan. Inaanyayahan ko ang bawat isa na buksan natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 20. Acts chapter 20. Babasahin lang po natin mula verses 17 hanggang 21. Acts 17, mga gawa. Kapitulo 20. So babasahin ko po ang verse 17. Sabi po ng salita ng Diyos, mula sa Mileto ay nagpasubo si Apostol Pablo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda ng iglesia. Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo kung paanong namuhay akong kasama ninyo sa buong panahon mula sa unang araw na ako'y tumungtong sa Asya, na naglingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan, at may luha at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Verse 20, hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapakipakinabang at hayag na nagturo sa inyo at sa mga bahay-bahay, na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din naman sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, bigyan lang po natin ng konteksto. Ito pong binasa po natin. Si Pablo po, sabi po sa verse 16, sa same na chapter na binasa natin, ay nagmamadali. Tutungo siya sa Jerusalem kasi gusto niyang maka-attend ng Pentecost na siyang dinadaluhan ng mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Now, mula sa Troas, sinabi ni Pablo na ayaw niya nang dumaan ng Efeso dahil baka ma-delay yung kanyang pagbabiyahe. Ngunit, bagamat siya'y nagmamadali, makita natin dito na nagbigay ng panahon si Apostol Pablo na tawagin yung mga matatanda sa iglesia ng Efeso upang ibigay sa kanila ang isang mensahe. At ito, sinasabi sa atin dito na mukhang napakahalaga talaga ng mensahe ni Apostol Pablo dito sa mga matatanda ng taga-Efeso kasi nagmamadali siya eh. Pero binigyan niya pa rin sila ng oras. Now, realizing na sabi ni Pablo sa verse 25 ng talata natin na mukhang hindi na niya muling makikita yung mga taga-Efeso, ibinigay ni Pablo ang kanyang puso sa pagbibigay sa kanila ng kanyang farewell message kung tawagin natin. Now, itong farewell message niya dito sa Acts chapter 20, ibinigay ni Pablo yung overview ng kanyang gawain doon sa Efeso. At dito rin sa parehas na chapter na ito, makikita natin na in-instruct niya yung mga matatanda ng Efeso na pangalagaan ang kawan ng Diyos na siyang tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan ang sabi ng verse 28. At dito rin, nagbigay si Pablo ng babala sa mga matatanda na mag-ingat kayo kasi sa kalagitnaan nyo, merong mga bulaang guro na papasok. At ang gagawin nito, ililid astray yung mga mananampalataya. So merong babala. At sa verse 32 nga, dito sa mensahe na ito, ang huling ginawa ni Pablo ay ipinagkatiwala niya yung mga matatanda at yung buong iglesia, ipinagkatiwala niya sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na nakapagpapatibay sa kanila at nakapagbibigay sa kanila ng mana kasama ng lahat ng mga ginawang banal. So yan yung parang structure nitong buong mensahe ni Pablo. Now, practical note lang, kasi obviously, itong Acts chapter 20 ay isang mensahe para sa mga elders, para sa mga matatanda ng iglesia doon sa Efeso. Ngayon, ang tanong sa atin Brother Clyde,
Para pala sa mga elders itong mensahe na to Di ibig sabihin dahil hindi naman ako elder, excuse na ako dito. Pwede na akong matulog dito sa mensahe na to. Hindi naman ako matanda, hindi naman ako leader ng iglesia. So, ganun ba yun? Pwede na ba tayong matulog? Kapatid, isipin muna natin na ang sabi ng salita ng Diyos, all scripture daw. Lahat ng mga salita ng Diyos ay kapaki-pakinabang sa atin. Ibig sabihin, wala ditong pwedeng masayang lang. Wala rin dito na, yes, totoo na specifically yung mensahe para sa mga elders o para sa mga pastor, pero yung mga prinsipyo nito ay pwede nating mailapat pa rin sa ating mga buhay. At ikalawang bagay din na pwede nating pansinin, mga kapatid, bagamat si Pablo nga ay may kakaibang panawagan, di kagaya natin, ano bang madalas na hamon ni Pablo dun sa mga tagapakinig niya? Puntahan muna natin sa 1 Corinthians chapter 11. By the way, hindi niya lang isang beses ginawa ito. Ginawa niya rin ito sa Philippians chapter 3 verse 17. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, sabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Nakikita natin dito na si Pablo, ang panawagan ni Pablo sa kanyang mga tagapakinig ay gayahin daw si Pablo. Gayahin daw natin siya. Now, sa biyaya ng Panginoon, namuhay si Pablo ng isang buhay na talagang kalugod-lugod sa ating Panginoon. At tinatawag niya yung mga kapwa niya mananampalataya na sumunod sa kanyang halimbawa. Ngunit, hindi ito yung bulag na pagsunod lamang na, ay, eto, ganito pala namuhay si Pablo. Sundin natin siya kahit anong gawin niya. Hindi. Sabi ni Pablo, sumunod kayo sa akin habang ako'y sumusunod kay Kristo. So, ibig sabihin, kung ang lakad daw ni Pablo ay ayon sa lakad ni Kristo, ay sundin natin siya. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi po tayo excused pagdating sa mensahe na ito. Ano bang hamon natin? Ba't itong pinili ko na pag-usapan sa hapon na ito? Ang gusto nating makita at matutunan, mapaalalahanan, ay yung perspektibo ni Pablo pagdating sa gawain ng Diyos upang yung perspektibo niya ay makuha din natin at makapaglingkod din tayo na kagaya ni Pablo. Na marahil ang marami sa atin ay matagal na sa buhay Kristiyano at marahil ang iba nanlamig na. Marami namang iba na dead man na. Wala nang pakialam. At yung iba naman sa katagalan na naglilingkod, baka napagod na. 'Di ba? At yung iba naman na baka bago-bago pa, walang ka-idea-idea kung ano bang dapat na pananaw natin pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos. Na ang aking panalangin na sana gamitin ng Diyos itong mensahe na atin pag-uusapan, maging isang refreshing na grace na tumulong sa atin upang buhayin muli yung ating kasigasigan sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Yan ang desire ko sa hapon na ito. So, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Manalangin tayo. Aming Diyos na banal, salamat po muli sa pagkakataon na kami maaring mag-aral ng inyong salita. Hiling namin ang tulong po ninyo sa hapon na ito na sana bigyan niyo kami ng bukas na puso at isip at nawa nga o Diyos ay malulhati kayo sa pag-aaralan namin at sana kilusin yung puso namin na hindi lang pumasok sa tenga namin at manatili dito at hindi umabot sa mga kamay at paa namin. Malulhati kayo Lord sa aming pag-aaral sa hapon na ito, ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa outline natin, actually doon sa binasa natin, meron akong 5 punto, pero I don't think na matapos natin ang 5 punto. So 3 lang i-consider natin sa hapon na ito, no? Una sa lahat is yung sentro or center nung paglilingkod ni Pablo. Ikalawa, yung conduct ng paglilingkod niya. And ikatlo, yung challenge, yung hamon ng kanyang paglilingkod. So, let's consider, una sa lahat, basahin muna natin ulit yung sinabi niya dun sa verse sinabi niya sa verse 18. Kasi sabi ni Pablo,
binuksan niya yung kanyang mensahe sa verse 18 sa pagpapaalala sa kanila kung ano ba yung nakita ng mga taga-Efeso nung whole na time na namalagi si Pablo doon sa Efeso. Ibig sabihin nito, ang sinasabi sa kanila ni Pablo, ganito, kayo, mula nung day 1 hanggang umalis ako dito, ito ang nakita nyo sa akin. Yan ang sinasabi ni Pablo. Ibig sabihin nito, pinapakita sa atin na yung lifestyle ni Pablo nung siya'y maglingkod dun sa Efeso, consistent. From day 1 hanggang sa last day, ito yung constant na nakikita ng mga taga-Efeso sa kanya. So ano yung mga yon? Una sa lahat, first of all, let's consider yung center ng kanyang paglilingkod. Sino ba yung naging object ng paglilingkod ni Apostol Pablo? Sabi ng verse 19a, nung binasa natin kanina, na naglingkod sa Panginoon. Ang unang nakita ng mga taga-Efeso kay Pablo ay pinaglingkuran niya ang Panginoon. Now, yung word na ginamit dito ng Panginoon ay tumutukoy sa isang tao na merong supreme na otoridad. At ang tinutukoy ni Pablo dito wala tayong duda dyan, kundi ang Panginoong Hesus na siyang merong supreme at absolute na authority sa lahat ng bagay. At makita natin dito na si Pablo itinuring niya ang kanyang sarili bilang isang lingkod ni Jesus. And by the way, yung word na ginamit dito na lingkod, mas magandang translation dyan alipin. Alipin ng Panginoong Jesus. Itong tingin ni Pablo sa kanyang sarili bilang isang alipin ni Jesus, very evident ito sa kanyang mga sulat. Mababasa natin kung pupuntahan natin sa Romans chapter, ilang examples lang, no? Puntahan natin Romans chapter 1 verse 1, kung paano inintroduce ni Pablo ang kanyang sarili. Sabi ng Romans chapter 1 verse 1, si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Ganun din ang sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 1. Si Pablo, Timoteo, mga alipin ng Panginoong Jesucristo. Now, yung mga tao, no, kung bibigyan natin sila ng pagkakataon upang i-introduce nila yung kanilang mga sarili, kapag binigyan mo sila ng opportunity, ang pipiliin nilang title na karugtong ng pangalan nila, syempre ano pipiliin mo? Yung pinakamataas, di ba? Kung bawa, doktor ka, doktor, ganyan. Kapag engineer ka, engineer, ganyan. Yung pinakamataas ang pinipili mo. But, pag tinignan natin kay Pablo, ang introduction niya sa kanyang sarili, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang alipin ng Panginoong Hesus. Now, teka lang, Brother Clyde, saan mo ba nakuha yung word na alipin? Wala naman yun sa talata na binasa natin kanina doon sa verse 19a. Kasi po, yung word na naglingkod dun sa chapter 20 verse 19, yung original po na salita niyan duleo, nanggaling po yan sa salitang dulos na tinatranslate nating alipin. Kung familiar kayo sa MV Dulos, na bumibisita dito at nagbibigay ng nagkakaroon ng mga book sale, Christian book sales, yan ang isa sa mga nila. Ano yung ibig sabihin ng dulos? Ang translation po niyan, alipin. Now, tanungin natin, ano bang sense ng alipin na tinutukoy ni Pablo? Ano bang picture niya sa sarili niya na alipin? Puntahan natin Deuteronomy chapter 15 para mas ma-appreciate natin kung ano yung sinasabi ni Pablo. Deuteronomy chapter 15, habang hinahanap natin. So pag nakikita natin na ini-introduce ni Pablo yung sarili niya na siya'y alipin, ano bang ibig sabihin nun? Ito, Deuteronomy chapter 15, verse 12 to 17 basically yan, no? Yung 12 to 17, ang konteksto po niyan, ito po yung kautusan patungkol sa pagpapalaya ng mga alipin. Kasi nung panahon nila, uso po yung isang pamilya na meron siyang alipin. Ngayon,
Sabi po dyan, magsisimula tayo sa verse 12, pagkatapos daw ng 6 na taon na serbisyo ng alipin mo sa'yo, sa ika-7 taon, palalayain mo yung alipin mo. Yan ang verse 12. Ngayon, verse 13 to 14, sabi niyong kautusan, pag pinalaya daw yung alipin, hindi mo daw siya palalayain na walang laman ng kanyang bulsa. At hindi lang bibigyan ng kakaunti, pero ang sabi diyan, generous daw. Ibig sabihin, ang ibibigay mo daw dun sa alipin mo ay sagana. Diba? Sabi ng verse 14, dapat sagana mo siyang bibigyan at paalisin mo. Ano daw yung reason? Ano yung rason kung bakit ganun ang gagawin mo? Palalayain mo na nga yung alipin mo, tapos bibigyan mo pa siya ng pocket money. Kumbaga ba? Ano daw yung dahilan nun? Sabi ng verse 15, kasi alalahanin nyo, kayo rin, mga alipin kayo sa Ehipto Pero, sa malakas na kamay ng Diyos, iniligtas kayo at pinalaya kayo. Yan ang reason kung bakit nyo gagawin yan, palalayain nyo with pocket money. However, kapag yung alipin, ayaw niyang umalis, kasi sabi sa verse 16, kasi mahal niya daw yung kanyang amo. So, ganito, no? Ako, may alipin ako. Pinapaalis ko na. Binibigyan ko pa ng pocket money. Pero yung alipin ko, sabi niya, ayaw kong umalis. Mahal kita Mahal kita. Kapag ganun daw ang mangyayari, magkakaroon ng ritual. Verse 17 yung ritual. Sabi doon, kukuha ka ng isang pambutas at bubutasan mo ang kanyang tainga sa pintuan. At siya ay magiging iyong alipin magpakailanman. Gayon din ang iyong gagawin sa iyong aliping babae. So, ano yung idea ng alipin na sinasabi ni Pablo? Yung alipin na tinutukoy ni Pablo dito, yung isang alipin na bagamat siya'y pinalaya na, dahil mahal niya ang kanyang amo, mananatili siya sa kanyang amo. Ang alipin na ito isang alipin na nagsuko ng kanyang kalooban upang sumunod sa kanyang amo at maglingkod sa kanyang amo, hindi dahil natatakot siya sa amo niya, hindi dahil napipilitan siyang paglingkuran ng kanyang amo, kundi dahil mahal niya ang kanyang amo. Ibig sabihin, yung alipin na sinasabi ni Pablo, ito isang voluntaryong pagpapaalipin na motivated ng pag-ibig sa kanyang amo. Ito yung pagkakaalipin na sinasabi ni Pablo. Ito yung itinuturing ni Pablo sa kanyang sarili, na siya ay alipin ng Panginoon, na siya ay nawalan na ng kalooban, na ang kalooban niya ay yung kalooban ng kanyang amo, ng kanyang Panginoong Hesus, na siyang nagmahal sa kanya, na siyang nagpalaya sa kanya mula sa kasalanan at sa kamatayan. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, I'm crucified with Christ, ngunit ako'y nabubuhay. Ngunit hindi ako, kundi si Kristo na siyang namumuhay sa akin. At yung pamumuhay daw ni Pablo, sabi niya, hindi na sa akin, kundi daw doon sa kanyang Panginoon na siyang nagmahal sa kanya, namatay para sa kanya. Iyan yung sinasabi ni Pablo. And therefore, totally committed si Pablo sa kanyang Panginoon. And he delights dun sa kalooban ng kanyang amo. Ang paglilingkod ni Pablo, makita natin dito, hindi dahil napipilitan siya. Hindi dahil natatakot siya sa Diyos. At hindi rin dahil sa gusto niya magkaroon ng personal gain. Hindi ganon. Kundi solely because sa kanyang pag-ibig at pagpapasalamat sa kanyang Panginoong Hesus kung anong ginawa niya para sa kanya. Ito yung sinasabi ni Pablo na siya ay alipin ng Panginoon. At hindi lang yan, makita natin na yung gawain ni Pablo ay hindi lamang ginawa niya para sa Panginoon niya, kundi itinuturo niya rin
yung kanyang gawain ay tinuturo niya sa Panginoon, hindi sa kanyang sarili. Kumbaga ba, sa kanyang paglilingkod, hindi niya tinawag yung mga tao, yung attention ng mga tao, tingnan niyo ako. Hindi ganun ang ginawa ni Pablo. Yung kanyang gawain ay tumuro sa kanyang Panginoon. And obviously, itong nangyari sa Ephesus. Kasi yung background pala nung ministry niya sa Ephesus ay matatagpuan natin sa chapter 19. So, one chapter back. Kung makikita natin sa chapter 19, sa verse 11, isang napakagandang halimbawa ng paglilingkod ni Pablo, grabe, extraordinary miracles daw ang ginagawa ni Pablo sa kanilang kalagitnaan na biruin mo yung mga panyo lang at saka mga aprons lang daw na nanggaling sa kanya, kapag masagian yung may sakit, anong nangyayari daw? Gumagaling. Siguro dito nanggaling yung mga panyo na iniikot-ikot doon sa isang grupo dyan, no? But anyways, alam nyo ba, dahil ganun ang nangyari na talagang grabing mga himalang ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo, ginaya daw siya ng mga Hudyo doon na nag-exercise din ng mga salamangka. Ngunit, sa halip na i-deliver daw nila yung isang demon-possessed na tao doon, sila daw ang hinabol ng demonyo. So, anong nangyari? Anong naging resulta? Sabi ng verse 17, chapter 19, na takot daw ang bumalot dun sa mga tao dun sa Ephesus. At nakita natin na hindi lang takot, ngunit ang pangalan daw ni Pablo ang siyang itataas. Yan ba sinabi dyan sa verse 17? Yan ba sinabi? Hindi. Hindi, di ba? Ang pangalan daw ng Panginoon ang siyang naitataas. Ang pangalan ni Jesus ang siyang naitataas. Sa paglilingkod ni Pablo, in-acknowledge ng mga tao na hindi si Pablo ang gumagawa nun. Sa paglilingkod ni Pablo, alam ng tao na hindi si Pablo ang dahilan kung paano nangyari itong mga himalang ito. Ito'y walang iba, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, at ang Panginoong Hesus ang siyang naitaas. So pare dito sa unang punto natin, alam niyo problema sa panahon natin ngayon, una sa lahat, tayo mga Kristiyano, malilimutin tayo Una sa lahat, nalilimutan natin, kung sino ba pinaglilingkuran natin. Nalilimutan natin na kung sino bang object ng paglilingkod na ito. May iba na naglilingkod dahil sa pastor niya. Iba naman naglilingkod para sa mga deacons. Iba naman naglilingkod para sa mga kapwa members niya. Malaking problema ito pag ganyan ang tingin natin. Malimutan natin kung sino bang dapat na sentro ng paglilingkod natin. At isa pang problema rin sa panahon natin na ang mga pastor ang siyang naitatanyag sa mga gawain na rito. Maririnig natin ang ilang mga movement, mga denomination dito sa panahon natin kung saan sa halip na pangalan ni Jesus ang may taas, nakalulungkot. Pangalan ng pastor o pangalan ng iglesia ang may tataas, nakalulungkot. Ang punto natin, ang Panginoong Jesus, siya dapat ang sentro. Siya dapat ang pinaka-object ng ating paglilingkod. Dito dapat umiikot yung ating pag-iisip, yung ating perspektibo sa paglilingkod natin. Practical applications, ilang mga tanong lang para sa atin. Una sa lahat, kapatid, ikaw ba'y people pleaser lang? Ibig sabihin, kaya ka naglilingkod para lang matuwa ang tao? O naglilingkod ka para matuwa ang Diyos sa'yo? Ikalawang tanong, ikaw ba ay nanlalamig? Dead man na? Or minsan pa nga mechanical na? Routine na lang ba? Wala nang parang go with the flow na. Sunday, sige, punta tayo. Prayer meeting, dapat pumunta. Ganun na lang ba? Or baka naman kapatid, baka pagod ka na. Alalahanin natin na ang pinaglilingkuran natin yung Panginoon ng mga Panginoon at yung Hari ng mga Hari.
So, dapat siguro magbago ang ating pananaw dito pag naglilingkod tayo. Sabit na rin natin dito pag naglilingkod ba tayo, okay na ba sa atin yung medya-medya lang, yung okay lang? Okay na ba sa atin na, sige, basta maano na yan, basta matapos lang. Okay na ba sa atin yun? Tanong sa atin, no? Kung ba, bigyan tayo ng trabaho ni President Aquino, magbibigay ba kayo ng medya-medyang paglilingkod sa kanya? Duda akong medya-medyang ibibigay nyo. At duda rin ako na medya-medya ibibigay ko. Bibigay mo todo mo doon. Bakit? Kasi alam mo, pinaglilingkuran mo mataas. Pero alam nyo, isang katotohanan dito, tanongin natin yung mga naglilingkod kay President Aquino sa palasyo. Siguro nung first day nila talagang excited sila. Pero dumating sa punto na parang wala na pare-pares na lang na wala na yung sense nung excitement na maglingkod kay President Aquino. Now, that's natural para sa tao. But tayong mga Kristiyano, dapat lagi nating isipin na ang pinaglilingkuran natin ay yung kataas-taasang Panginoong Hesus, tagapaglikha ng lahat. At hindi lang yun, siya din ang tumubo sa atin. Siya rin ang umibig sa atin. Siya ang nagbayad para sa mga kasalanan natin. And therefore, hindi naman siguro karapat-dapat na ibigay natin ang medya-medyang paglilingkod sa Panginoong Hesus natin. Hindi naman din siguro karapat-dapat na ibang tao yung sentro na pinaglilingkuran natin. At isa pang question natin para sa atin, para sa application. Kapag naglilingkod ba tayo, itinuturo natin yung mga tao sa Panginoong Hesus? O itinuturo natin sa sarili natin? Si Jesus ba ang tumataas? O tayo yung tumataas? So yan, pag-isip-isipan natin. So una sa lahat, na perspektibo ni Pablo sa kanyang paglilingkod, ang Panginoong Hesus ang siyang sentro, pinaka-object ng kanyang worship. Yan ang una. Ikalawang bagay, makita natin dito yung conduct ng kanyang service. Ano ba yung postura ng kanyang paglilingkod? So balikan natin sa Acts chapter 20. Sabi niya sa verse 19 na naglingkod sa Panginoon ng buong kapakakumbabaan, or sa English, with all humility. Medyo mahirap po, no? So, sabi ni Pablo, hindi lang na nakita nila na naglingkod si Pablo sa kanyang Panginoon, ngunit yung paglilingkod daw na yon, ang nakita daw nila, merong pagpapakumbaba. Si Pablo kasi hindi nakita ni Pablo yung sarili niya na napakataas niya At alam niyo, kagulat-gulat ito para kay Pablo. Bakit? Kasi napakataas ng credential ni Pablo Pambihira kung babasahin natin yung Philippians chapter 3, tsaka yung 2 Corinthians chapter 11 hanggang 12. Grabe, malulunod tayo sa accomplishments, sa mga credentials ni Pablo. Kasi grabing taas ng mga na-accomplish ni Pablo. Ngunit ang sabi nga ni Pablo sa Philippians 3, kung ano man daw yung mga temporal accomplishments niya dito sa lupa, tinuring niyang basura. Bakit daw? Dahil nakita niya. Dahil gusto niyang ma-attain yung kaluwalhatian ni Kristo. Kaya nga si Pablo, ang tingin niya sa sarili niya, hindi mataas Gaya ng binanggit natin, ang tingin niya sa sarili niya, alipin. Isang mababang alipin. At hindi lamang yan. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 9, sabi ni Pablo, siya rin daw ang pinakamababang apostol. Na hindi daw karapat-dapat na tawaging apostol dahil inusig niya ang iglesia. At hindi lang ito, na siya daw ang pinakamababang apostol. Kasi sa 1 Timothy chapter 1, verse 15, tinawag naman ni Pablo ang kanyang sarili bilang pinakamakasalanan sa lahat ng mga makasalanan. Magulat tayo, no? Si Pablo, tinawag niya yung sarili niya pinakamakasalanan sa lahat ng mga makasalanan. Now, sabi ng iba dito, alam mo naman kasi yan si Pablo, napakababa ng self-esteem yan. Kung kailangan lang ng pep talk,
kailangan lang magpatingin sa psychiatrist upang bigyan ng emotional na at ma-encourage sa kanyang tingin sa sarili. But you know what? Tama yung naging pananaw ni Pablo sa kanyang sarili. Paano natin nasabi? Kasi bago maligtas si Pablo, taas ang tingin niya sa kanyang sarili. Biruin mo, nag-aral ka dun sa pinakamahusay na school, sa pinakamahusay na guro, sa paanan mismo ni Gamaliel, ang pinakamataas na guro ng mga Hudyo. Ang taas ang tingin niya sa sarili niya. Ngunit nang siya'y masumpungan ng Panginoong Yesus at nakita niya ang kaluwalhatian ni Yesus, anong nakita niya sa sarili niya? Zero. Wala siyang maipagmalaki. Nung makita niya si Jesus sa kanyang kaluwalhatian, anong masabi ni Pablo sa kanyang sarili? Wala. Zero. Makasalanan Kaya, tama ang naging pananaw ni Pablo. Dahil tama yung naging pananaw ni Pablo sa kanyang sarili, itong tumulong sa kanya na makapaglingkod sa ating Panginoon na merong pagpapakumbaba sa kanyang sarili. Tama So, yung salita na ginamit dito na with all humility, ito'y isang quality ng voluntaryong pagpapasako at hindi pagiging makasarili na dinadala lamang kung meron kang humble na opinion sa iyong sarili. Yung salitang pagpapakumbaba dito, bunga lang daw yan. Ito, voluntary yan na pagpapasakop mo na bunga lang kung tama yung iyong pag-estimate sa sarili mo. Now, paano ba dapat natin ini-estimate yung sarili natin? Dapat ba tinitingnan natin yung katabi natin? Titingnan natin katabi natin sa kaliwa, sa kanan? Ganyan ba ang pag-estimate na, mukhang mas okay naman ako dito. Okay din naman yata ako dito. Ganun ba dapat? Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 12, kung ganun daw ang gagawin natin, hindi daw wise yan. To compare ourselves among ourselves is not wise. Yan ang sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Ano daw dapat na gawin natin? Alam niyo dapat na gawin natin at hamon din natin para sa mga kaibigan natin. Kung gusto nating sukatin, bigyan ng tamang estimate ang sarili natin, sukatin daw natin ang ating sarili sa Diyos. Ang gawin nating pamantayan, hindi yung katabi natin. Bago tayo tumingin sa kaliwa at sa kanan, tumingin tayo sa taas. Tingnan natin kung ano tayo in comparison sa isang kataas-taasang Diyos. At kapag ginawa natin to, bababa ang opinion natin sa sarili natin. Mas magiging malinaw ang tingin natin na maiintindihan natin na we are not better than anybody else. Pare-parehas lang tayo kumpara sa Diyos. Isang taging lang, makasalanan. Lahat nagkulang sa Diyos. So, tamang estimate, huwag tumingin sa kaliwa sa kanan, tumingin tayo sa Diyos. Makikita natin ang sarili natin lagi kung gaano tayo kababa in comparison sa kataasan ng Diyos. Now, yung salita rin na ito, ginamit din sa Philippians chapter 2 verse 3 kung saan tinuruan ni Pablo yung mga mananampalataya na dapat daw yung mga ginagawa natin ay hindi daw dapat natin ginagawa with selfishness. At yung instead na selfishness, dapat daw merong humility of mind. At i-regard daw natin or ituring daw natin yung ibang tao na mas importante kaysa sa ating mga sarili. Ibig sabihin, yung karakter pala ng humility, ito daw palang nag-aalaw sa atin para tingnan yung katabi natin na, yung katabi ko, mas importante sa akin ito. Itong katabi ko, mas sa akin to, mas karapat dapat sa akin ito. Kapag merong humility, ganun daw ang mangyayari sa atin Mas i-esteem natin yung ating kapwa na mas mataas kaysa sa atin. Now, to see more of others and less of ourselves,
tinutulungan tayo na talagang mas pwede tayong maglingkod eh. Kaysa yung titingnan mo na mas mataas ka kaysa sa katabi mo, anong isipin mo? Ay, siyang maglingkod. Mas mataas ako sa kanya eh. Tama? Pero pag meron daw pagkakumbawang na sa atin, makita natin eh, mas ano to, mas mataas sa akin to. Akong maglilingkod. Yan ang ano natin. Tinranslate din itong salita na ito sa Ephesians chapter 4 verse 2 na nagde-describe sa paraan ng isang lifestyle na worthy, karapat-dapat sa panawagan ng ating Panginoong Hesus. So sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, makita natin dito na walang room para sa kayabangan. And even sa gawain ng Diyos, si Pablo mismo umamin na sino bang supisyente sa bagay nito? Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, sino bang supisyente na kayang maglingkod sa Diyos? Sabi ni Pablo, wala ni isa kahit sa atin. Kasi sabi niya, biyaya lang yun eh. Ang sufficiency hindi nanggagaling sa atin, kundi nanggagaling sa Diyos na siyang pinaglilingkuran natin. Kaya wala talagang room eh. Walang room para tayo ay magyabang. Ano bang problema sa panahon natin ngayon? Nakalulungkot, no? Kasi bagamat may ibang mga tao na nagpo-profess na sila'y Kristiyano, mga mananampalataya ni Kristo, nakalulungkot lang na bagamat nagpo-profess sila, ang taas pa rin ang tingin sa kanilang sarili. At dahil dyan, walang gusto maglingkod. Ang taas ng tingin sa sarili, ayaw tuloy maglingkod, especially pagdating sa mga maliliit na bagay. Ayaw maglingkod, ang taas ng tingin sa sarili. Silang pag-gawin mo niyan, yung mga nasa baba. Kristiyano daw. Isa pang problema, mga church leaders din natin ngayon, nakalulungkot, nahulog na sa pride. May ibang mga leader ng iglesia na hindi mo na makitaan ng pagpapakumbaba. Sinasabi natin, ang punto natin, pagdating sa paglilingkod, yung pagpapakumbaba, requirement yan. Hindi dapat mawala. Requirement. Application para sa atin, una sa lahat. Na-examine na ba natin ang ating mga sarili at tama ba ang estimate natin sa ating mga sarili? Kaibigan, tinatanong kita, baka iniisip mo, mas okay pa nga ako sa ibang tao eh. Hindi ako, tumutulong ako, mabuti ako, sumusunod naman ako sa magulang ko, or okay naman ako sa boss ko, okay naman ako sa ibang tao, tumutulong naman ako sa mahirap, okay ako. Kaibigan, nais kong hamunin ka na sana huwag kang tumingin sa kapwa mo tao. Kaibigan, ang tingnan mo yung Diyos. Sukatin mo ang sarili mo. Ikumpara mo ang sarili mo sa Diyos. At sana makita mo sa biyaya ng Diyos na pagdating sa usapin ng katuwiran, zero tayong lahat. Makasalanan tayong lahat. Kaya nga kailangan natin ng Panginoong Hesus, kaibigan. Kabataan. Marami nagsasabi sa atin ngayon, dapat mataas ang self-esteem natin. Alam nyo, kabataan, nagsisimula ang kaligtasan sa pag-recognize na makasalanan ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. At wala akong pwedeng gawin para tanggapin ako ng Diyos. Kahit ang mabubuti kong gawa, hindi rin tatanggapin ng Diyos. Doon nagsisimula ang kaligtasan. At once na ma-realize mo yun, that's the first step. The next step, tumakbo ka kay Kristo. Kasi si Kristo, siyang matuwid. Yung katuwiran niya, yun ang tinatanggap ni Jesus. At kung sino man daw ang nagtiwala kay Kristo, patatawarin ang kanyang kasalanan. At yung katuwiran na yun, na meron si Kristo, inalapat sa iyo.
So yun ang hamon natin, mga kabataan, mga kaibigan dito na wala pa kay Kristo. Magsisi tayo at manampalataya tayo kay Kristo. Hindi lamang kung tama ang pag-assessment. Ikalawang tanong, nagsiserve ba tayo na may tamang attitude? Tayo ba ay mayabang sa ating paglilingkod na sinasabi natin, "Oy, tingnan niyo ako. Grabing paglilingkod ko. Nakita niyo ba ako dito? Nakita mo ako dyan? Nag-ano?" Ganun ba tayo? O humble tayo na sinasabi natin na, "Uy, alam niyo ba, humble ako." False humility po ang tawag doon, no? Pag sinabi natin na, "Alam niyo bang humble ako?" Hindi yung sinasabi yun, nakikita lang po yun. Okay? So, yan, tanong natin sa sarili natin, pag naglilingkod ba ako, ano ba ako? Parang mayabang ba ako na inaano ko sarili ko? Sana ganon. Ikatlong tanong, kapatid, willing ka ba na mag-serve, na maglingkod sa Panginoon sa kahit anong paraan? Whether it's high profile. Pag sinabi natin high profile, yung mga nakikita, mag-lead ka dito sa harapan ng pag-awit. Mangaral ka sa mga Bible studies. Mag-ano ka, anything na open to the public. Willing ba tayo dyan? May ibang nagsasabi, pagdating niya, willing tayo. Pero ang tanong sa atin next is, willing ba tayo even dun sa mga mabababang paraan ng paglilingkod? Ano sinasabi ko? Willing ka bang maghugas ng plato? Willing ka bang magwalis ng church? Willing ka bang mag-ayos ng upuan dito? Willing ka bang sumama dun sa mga nagba-Bible study na kung sila lang, nakakalungkot naman talaga? Willing ba tayong gumawa ng mga gano'n? Willing ba tayong pumulot nung kalat dyan sa tabi? O masyado nang mataas ang tingin natin na, "Ay, hayaan mo na si Dico nang maglinis ng banyo." "Ay, hayaan mo na yung mga men natin dyan, silang paglinisin mo ng ventilador dyan." Kapatid, kung ikaw ay niligtas ng Panginoon, binigyan tayo ng kaloob ng Diyos. At yung kaloob na yon, napakaganda kasi variety. Yun ang series namin sa MCBC ngayon. Talagang napakadaming kaloob na binigay ng Panginoon sa kanyang iglesia. At pwede nating gamitin yon. At two types yon, major division. Isa yung speaking, tsaka isa yung serving. Now, hindi naman tayo lahat magiging speaking gift. Na lahat tayo nagsasalita. Hindi pa pwede yon. Which is amazing. Alam ng Diyos yun Kaya ka nagbigay din ng serving gifts. So baka kapatid, ang kaloob mo ay maglingkod. Gamitin ang kamay natin sa lahat ng paraan na pwede natin gawin para sa Panginoon natin. Kahit kung sa mababa. At kung gagawin natin yun, kailangan ng humility. Kasi kung walang humility, hindi mo gagawin yun, kapatid. Totoo lang. Hindi mo gagawin yun. Biyaya ng Panginoon, magagawa natin yan. Puntahan natin, ikatlong bahagi ng perspektibo ni Pablo. Sabi na sa verse 19 sa same na chapter tayo, 19, sabi niya doon na naglingkod sa Panginoon ng buong kapakumbawaan at may luha at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Now, makita natin yung hamon sa paglilingkod ni Pablo. May kabigatan din pala, Kasi sabi niya sa kanyang paglilingkod, meron daw palang kaakibat na pagluha at saka pagsubok. So, dito sinasabi ni Pablo na sa kanyang paglilingkod, sa kanyang Panginoong Jesus, naglingkod daw siya sa gitna nitong luha at pagsubok. Now, hindi naglingkod si Pablo dun sa tinatawag ng iba na yung appropriate time o yung tinatawag din ng convenient na time. Hindi naglingkod si Pablo nung nakita niya na, wow, ayos na ayos ang panahon na maglingkod ngayon, dito tayo maglingkod. Ay, dito medyo mukhang mainit na dyan huwag tayo maglingkod. Hindi ganun ang ginawa ni Pablo. Sabi ni Pablo, sa gitna ng luha, sa gitna ng pagsubok, nagpatuloy siyang maglingkod. At itong pagluha ni Pablo, merong maaaring tatlong dahilan kung saan ito nagmula. Una sa lahat, ito marahil ay resulta
ng katigasan ng puso ng mga tagapakinig dun sa episode. Kasi kung babasahin natin, by the way, kung may time kayo, no, basahin yung chapter 19 ng Acts para ma-appreciate nyo yung message niya sa Acts chapter 20. Kasi sa Acts chapter 19, sabi ng verse 8 and 9, alam nyo ba, nung dumating si Pablo doon, nagturo siya sa synagogue 3 buwan. Sa synagogue, 3 buwan. Nakalulungkot ang resulta. Kasi sa halip na makinig yung yung mga tao doon, tumigas daw yung puso ng mga tao doon. At sa halip na sumunod, lalo pang naging disobedient. At hindi lang yun, kasi nilapastangan pa ang pangalan ng Panginoong Hesus. So isipin mo na si Pablo, 3 months nagturo doon. Tapos ganun ang resulta. Luha, malamang talaga ang naging resulta niyan. At marahil din na ito'y dahilan ng mga kabigatan din na nung na-experience niya sa mga umu-oppose sa kanya. Kasi sa same chapter, verse 23 to 34, grabe doon, nagkaroon ng riot dahil kay Pablo. At dahil dun sa riot na doon, isa sa mga matatapat na lalaki kinuha ng mga otoridad dahil sa kanya kay Pablo. Grabe rin yun, no? Sa halip na siyang kunin yung isang kalalakihan doon ang kinuha. Kaya malamang talagang sobrang bigat din para kay Pablo itong nangyari sa kanya dito sa Efeso. At huli pa, sabi ni Pablo sa verse 31 dyan, sa chapter 20, basahin ko lang verse 31. Sabi niya doon, kaya kayo'y maging handa at alalahanin ninyo, pakinggan nyo, no? Na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw sa pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Kita natin, no, sa pag-labor ni Pablo doon sa Efeso. Grabe. Umagos sa luha ni Pablo sa kanyang paglilingkod. Umagos ang luha niya. So, hindi natin hiwalay yung pagluha sa paglilingkod. At hindi lamang pagluha, kasi sabi dyan, ito'y may kasama ding pagsubok. Sabi niya, yung pagsubok daw nito ay nanggaling dun sa mga Hudyo na nagplat para patayin si Pablo. Now, papunta na dapat si Pablo sa Syria, ngunit nang malaman niya na inaabangan na pala siya ng mga Hudyo, pumunta na lang siya ng Macedonia. Now, yung mensahe kasi ni Pablo patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo, talagang napaka-offensive sa mga Hudyo na kung nasan man si Pablo at yung kanyang mensahe, yung mga Hudyo dun sa mga lugar na yun, isa lang ang gustong gawin sa kanya. Kundi, patayin siya, tanggalin ang boses ng Ebanghelyo. Maalala natin, nung maligtas si Pablo, dun sa road sa Damascus, nung ma-receive na yung sight niya, ang unang-una niyang ginawa, mangaral patungkol kay Kristo. At anong naging response ng kanyang mga kababayan? Patay kaagad ang gusto nilang mangyari sa kanya. Yan sabi ng Acts chapter 9 verse 23. Sa Listra naman, akala nung mga Hudyo doon, patay na si Pablo kasi in-stone nila si Pablo. Akala nila patay na si Pablo. Acts chapter 14 verse 19. Pero pagkatapos nun, akala nilang patay, tumayo lang si Pablo. Nilinisan daw yung kanyang damit at pumasok dun sa city, nagturo ulit ng Ebanghelyo. Yan ang sabi ng chapter 14 verse 20. Sa mensahe niya rin dito sa mga elders, sabi niya sa chapter 20 verse 22 to 23, sabi niya, hindi niya daw alam kung anong mangyayari dun sa Jerusalem. Pero ito daw ang sinabi sa kanya ng Banal na Espiritu, bonds and affliction will follow you. Yan ang sigurado si Pablo. Now, this was Paul's experience sa kanyang paglilingkod
sa kanyang Panginoong Hesus. Sa kabila ng katapatan ni Pablo sa kanyang paglilingkod, iisipin natin na pagpapalain si Pablo ng isang masaganang buhay. Kasi di ba? Grabing katapatan ni Pablo sa Panginoong Hesus. Hindi matatawaran. Sabi ni Pablo, I labored them all sa mga naglingkod. Sabi niya, I labored more kaysa kanila. Pero hindi naman siya yun. Sabi niya, biyaya ng Diyos. Grabing katapatan. Pero anong naging sukli ng paglilingkod na yon? Masarap na buhay? Hindi. Luha at pagsubok. Near-death experience. Yan ang kapalit. At ang kagandahan lang dito, naintindihan ni Pablo. Paul understood it. Alam niya na kung sino daw yung taong maglilingkod sa Panginoong Hesus, magiging matapat sa Kanya, daranas ng pagsubok at paghihirap sa buhay. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, kung sino man daw ang nais na mamuhay ng may kabanalan sa kanyang paglakad, humanda ka. You will suffer persecution. Anong problema sa panahon natin ngayon? Anong problema? Mga Kristiyano ngayon kasi tinuturuan na maging matapat tayo sa paglilingkod natin sa Panginoong Hesus para magkaroon tayo ng blessing, quote-unquote. Yung blessing na yan, no problem, no trials, no tears. Sumunod lang tayo kay Jesus. Okay yan. Pag sumunod tayo, walang problema. At ang mga preachers sa panahon natin, hindi lang yun ang problema, guilty na rin sa pag-iwas sa pangangaral patungkol sa katotohanan ng buhay Kristiyano. Na ang buhay Kristiyano, hindi bed of roses. Na ang buhay Kristiyano, yes, merong joy, ngunit merong katotohanan na kaakibat nito, pagluha at saka kapigatian. Guilty ang mga pastor na ayaw ituro ito Yan ang problema sa panahon natin ngayon. Tinatago yung mensahe. Kaya ano nangyayari? Pag pumasok ko na doon, sinabi na ng palataya na kay Jesus, makaranas ng pagluha at mga trials sa nagdala ng pananampalataya kay Jesus, ano mangyayari? Ayoko na. Hindi yan ang pinirmahan ko. Diba? Yan ang problema sa atin. Ang punto natin dito, ang tears, ang pagluha natin, at yung mga kabigatan, parte ito ng paglilingkod natin sa Panginoon na hindi dapat nating ginagawa bilang isang balakid upang hindi tayo maglingkod. Si Pablo, naintindihan niya yun ang perspektibo niya na totoo merong luha, totoo merong pagsubok, pero hindi dapat yan maging balakid para tumigil tayo sa paglilingkod sa Panginoong Hesus natin. Yun ang punto natin. Ang question sa atin is this. Number 1, are you serving kapag convenient lang? Kapag happy-happy lahat? Or are you serving even sa gitna ng pagluha natin at pagsubok sa buhay? Naglilingkod pa rin ba tayo? Ikatlong tanong, o baka naman, ginagamit ba nating excuse yung luha at saka yung pagsubok natin para tumigil tayo na maglingkod sa Panginoong Hesus? May nagsasabi na, ay, puro kalungkutan na lang. Hindi mo na anong kalagayan ko ngayon. Malungkot, mahirap. Paano ako maglilingkod sa Panginoon? Kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon sa gitna nito.
Hindi ko minamaliit ang kahirapan ng mga pagsubok natin. Kasi lahat tayo meron nun eh. Hindi ko minamaliit yun. Kapatid, huwag nating misunderstand. But, hindi dapat natin yung ginagamit na excuse para tumigil tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hindi dapat. So, ito yung tatlong perspektibo at least na makita natin at Lord willing kung makabalik ako dito ulit bigay natin yung pang-apat at pang-lima and tulungan sana tayo ng Panginoon na i-apply natin sa buhay natin itong alam ko paalala-ala lang itong mga to especially sa mga matatagal na sa atin sa buhay Kristiyano. Gaya ng sinabi ko, minsan kapag tumatagal na yung panahon na una, excited ka pa. Bigla-bigla na lang bumababa. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Kasi means of grace yung preaching na ma-refresh tayo nitong perspektibo na dapat pala pag naglilingkod tayo, una sa lahat, iisipin natin itong paglilingkod natin, hindi naman para sa akin, hindi naman para sa pastor ko. Para sa Diyos to Para sa Panginoong Hesus to. At kung maglilingkod ako sa Panginoong Hesus, hindi dapat ako mayabang. Dapat isipin ko na mababa ako. Ako'y alipin niya. At ang mga kapatid ko, mas mataas sa akin to. Dapat kong isipin ang kapakanan nila. At hindi lamang yan na may kabigatan talaga sa Christian life, yes. Pero dapat magpunyagi. Maglingkod pa rin sa biyaya ng Diyos. So tulungan tayo ng Diyos na paglingkuran natin ang ating Panginoon ng buo nating puso. And to close, quote ko lang si Brian Chappell, sinulat niya na lang ako. Sabi niya grace overwhelms us with God's love. Tayo daw ay ino-overwhelm ng biyaya ng Diyos ng pag-ibig ng ating Diyos. Ang resulta daw noon, nagkakaroon daw tayo ng desire para sa Diyos. At yung mga purposes daw ng Diyos, dahil dinidesire natin ng Diyos, yung purposes daw ng Diyos, inaako din natin. His purposes becomes our purposes. And our soul delights in this service. And, sabi na, as love for Him and thanksgiving for His mercy makes us long to honor Him. Dahil dun sa pag-ibig at saka pagpapasalamat natin sa awa na natanggap natin, ang kagustuhan daw ng kaluluwa natin ay i-honor itong Panginoon natin. So sana, gaya nung inawit natin, na-amaze ako kasi yung unang inawit natin patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon na merong kagalakan. Maging katotohanan sana sa atin ito. And by the way, to close lang, nakalimutan kong banggitin. Pag sinabi natin gawain, huwag sana natin isipin, limitado tayo sa church. Na sa church lang merong gawain. Mga kapatid, ang gawain natin ay hindi lang sa church. Meron ka sa bahay, kung ikaw ay may asawa, may anak, ministry mo ang pamilya mo. Kung ikaw na may empleyado, single, may gawain ka rin sa opisina. Maglingkod ka, hindi lang para sa boss mo. Maglingkod ka para kay Jesus. Estudyante, kung ikaw ay ligtas, may ministry ka din. Sumunod sa iyong mga magulang. Hindi ka susunod dahil sa mga magulang mo lang, pero dahil ang pinaglilingkuran mo sino? Ang Panginoong Hesus. So pag sinabi natin paglilingkod sa ating Panginoon, wag din tayong maging one-dimensional na sa church lang. Though, alam ko na gaya sa Moonwalk, napakadaming gawain dito. Na kung tatanungin niyo lang si Deacon, baka hindi rin enough ang mga kamay ng lahat kung natutulog. Pero wag tayong maging one-sided lang. Ang gawain natin para sa Panginoon, hindi lang sa church. Our everyday lives should reflect, should strive to serve yung ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. O aming Diyos na dakila sa lahat,
Nagpapasalamat kami muli sa inyong biyaya sa amin na siyang tumawag sa amin ng mga makasalanan. Kayong umibig sa amin to the point na kayong namatay para sa amin ng mga makasalanan. Lord, anong pwede namin may offer